Hello mga kairing for today's video. So nag-imot na pod ko mga kairing no. So while manggod ka nang manglaba ko or something after sa akong work, naagi ko yung mga ma-realize bitaw about sa akong mga experience sa kinabuhi. So gusto na ko siya i-share as OFW. So yung ani mga kairing, na-realize na ko since 11 years na akong OFW. Na-realize na ko nga ang 10 years din na ako nga pagpanarbaho as OFW dari sa lang nasod is for me is parang walang kabuluhan, di ba? Marag nabaliwala siya. 10 years wala kay naipundar. 10 years nga nahuman wala kay nakita nga matawag yun nga imuha. Although nakapakaon ka sa imong pamilya, labi na gyud nabuhi nimo imong mga anak. But as OFW nga imong pangandoy is makapundar ka mong nakadire. Is wala gyud nako siya nabuhat. So for today's video, akong advice sa inyo ha, labi na gyud sa mga baguhan nga OFW. Kung bag-o pa mo naka trabaho karon as OFW, so wala pa may 1 year or 1 year pataas, akong may advice sa inyo ha mga kairing. Dili okay man nga magsigitag hatag, okay man nga magsigitag tabang kung naa gyud tay katabang. Pero much better mga kairing nga unsa ray naa nimo kaya mo ray mong ihatag, di ba? Dayon dili nimo hutdon og padala ang imong sweldo. Dapat number 1 gyud, dapat maningkamot gyud ka nga maka-open kag savings account. Kay once man gud mga kairing nga naa kay cash nga imong gigunitan after nimo magsweldo kada buwan. Once nga naay mga hinaing ang nasa Pilipinas, kita nga mga OFW maluluyon man kaita. So moingana ako ang ginabuhat sa una. Gamay nga chat, gamay nga reklamo, wala, padala dayon ka. Instead gahin ka para sa imuha 1/4 sa imong sweldo, di nimo siya magahin hangtod dili pa makuan imong sweldo kay imo na pong maipadala. So mo na reality. So mao nga na-realize ako mga kairing, mas okay gyud nga magahin gyud ka para sa imong kaugalingon. Magahin ka bisag 10% o 20% sa imong sweldo kada bulan. So karon na gyud ako siya na-realize, siguro mag 1 year na kapin since naggahin jud ko og savings sa gamay na kong sweldo. Although dili man siya dako nga amount akong magahin matag bulan, pero at least na ako nagahin, di ba? Dayon baga na ay kuan ba na mga goals nga akong gusto na ako nga ma-achieve sa ako ang after na ko ani nga contract, ma-extend pa ba ko or dili, kani akong natigom na ako'y gustong paliton, na ako'y gustong buhaton, ingon na ba? Kay bati gid kay mga kairing nga manigulang lang ka diri wa kay tigom, luoy kay ka. So kung ikaw baguhan pa ka nga OFW, paggahin gyud bisag 20% sa imong sweldo. Kay di ta magsige lang hatag, then once nga kita'y manginahanglan wa na tay makuot. Kay kasagaran ba karon nga OFW ta, pagtuo sa mga tao sa atong palibot is daghan tag kwarta. So mo na mga kairing, magtigom gyud ta. Whether gamay or dako, at least natay matigom kada sweldo nato, ana di gyud siya mahurot ba. Di man siguro dautan nga mo balibad ta kung wala gyud, di ba? Di ba siguro dautan mayon tag pasensya sa udyo ko ikatabang ron kay wala man gyud tinuod, di ba? Kay once manggod na kay gunitan nga cash, matemp manggod ka nga imong yung ipadala, imong ipahulam or mangihatag or imong itabang. Already gyud dautan nga motabang. Pero once man gud nga permi nimo salon ang ilahang mga problema, di na sila kabalo mangitag paagi unsaon nila pagsulbad sa ilang mga problema. Mo nang murag ila na lang gi kuan ilahang kaugalingon nga nabitaw kay madulan, no? Mas okay nga usahay mo balibad gud ka para kabalo sila mo pangitaw pa maagi unsaon nila pagsulbad sa ilang problema. Kay once nga ikaw magluya dari silang nasod mga kairing, magluya ka dari, walay mo tabang nimo, walay mo luto, mo lugaw, walay mo dunol, mo tubig, walay mo kutaw, mo kape, di ba? You have to stand on your own good. Mo na nga luoy kita, di ba? Na pagtuon nato sa tabang ko di ba? Dili ta dalo, pero be wise lang kasi dili ta always kusgan, dili ta always healthy. Naapoy time nga magluya ta. So unsaon na lang nato kung kita mismo nga nanarbaho at kwarta, di ba? Kung magsikitag
salo silang problema atong kaugalingon dili always ta healthy maabot gid ang time nga maluya ta. So di abot na time ana kung wa kay makuot luoy kay ka.